Sa unang araw ni Jiang Tian sa lungsod, parang ang buong mundo ay kumikislap sa ilalim ng ulan. Hindi iyong romantikong ulan na madalas makita sa pelikula, kundi iyong malamig, mabigat, at tila may sariling bigat na bumabagsak sa balikat ng bawat taong naglalakad sa kalsada. At habang nakatayo siya sa gilid ng bangketa, hawak ang lumang maleta na parang masyadong maliit para sa lahat ng pangarap na dala niya. Napaisip siya kung tama ba ang desisyong iniwan niya ang probinsya, kung saan tahimik ang gabi at malinaw ang hangin, kapalit ng lungsod na ito na puno ng ingay, liwanag, at mga matang tila laging nagmamadali. At sa loob ng kanyang dibdib ay may halo ng kaba at pag-asa. Dahil kahit gaano siya kaliit sa mundong ito, naniniwala siyang may lugar siya rito, kahit hindi pa niya alam kung saan. Hindi niya namalayan kung kailan nagsimulang lumakas ang ulan. Basta naramdaman na lang niya na ang buhok niya ay basa na at ang kanyang sapatos ay unti-unting nababasa ng tubig sa kalsada. Ngunit bago pa siya makahanap ng masisilungan, may narinig siyang mahinang ingay. Isang tunog na hindi kasabay ng trapiko, hindi kasabay ng ulan, kundi isang tunog na parang may humihingi ng tulong. At nang lumingon siya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa gilid ng daan. Ang katawan nito ay nanginginig at ang mga mata ay tila nawawalan ng liwanag. At sa sandaling iyon, kahit na may mga taong dumadaan at nagkukunwaring hindi napapansin ang nangyayari, si Jiang Tian ay hindi nakagalaw dahil sa takot, kundi dahil sa instinct na tumulong. Lumapit siya ng walang pag-aalinlangan kahit na may mga boses sa paligid na nagsasabing, "Huwag kang makialam." At baka problema lang yan. Ngunit para kay Jiang Tian, hindi iyon mahalaga. Dahil sa probinsya kung saan siya lumaki, ang pagtulong ay hindi kailanman pinipili. Ito ay ginagawa. At habang hawak niya ang kamay ng matanda, naramdaman niya ang lamig nito, ang bigat ng hininga, at ang panlalabo ng pulso, at sa loob ng kanyang isip, mabilis niyang pinipilit alalahanin ang mga natutunan niya tungkol sa first aid. Kahit hindi siya eksperto, kahit hindi siya sigurado kung tama ang ginagawa niya, dahil sa sandaling iyon, wala ng oras para magduda. Habang patuloy ang ulan, tila ba ang mundo ay lumiliit sa eksenang iyon. Isang batang babae mula sa probinsya at isang matandang lalaking nakikipaglaban sa hangganan ng buhay at kamatayan. At sa gitna ng ingay ng lungsod, ang tanging malinaw ay ang tibok ng puso ni Jiang Tian, mabilis, malakas, at puno ng determinasyon. At kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi niya binitawan ng matanda. Patuloy siyang nagsasalita, "Lolo, huwag po kayong matulog, nandito lang ako." Kahit hindi niya alam kung naririnig pa siya nito, kahit hindi niya alam kung sapat ba ang ginagawa niya. Hindi nagtagal, may isang sasakyan na biglang huminto sa harap nila. Ang ilaw nito ay tumama sa basang kalsada at nagbigay ng kakaibang liwanag sa eksena. At mula rito ay bumaba ang isang lalaki. Matangkad, maayos ang bihis, at may presensya na tila kayang patahimikin ang paligid kahit walang sinasabi. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, may kung anong hindi maipaliwanag na dumaan sa pagitan nila, parang dalawang mundo na biglang nagbanggaan. At bago pa makapagsalita si Jiang Tian, narinig niya ang malamig ngunit kontroladong boses ng lalaki. Ano ang nangyari sa kanya? Hindi agad nakasagot si Jiang Tian, hindi dahil sa wala siyang sasabihin, kundi dahil sa paraan ng pagtitig ng lalaki. Hindi ito galit, hindi rin ito malambing, kundi isang uri ng pagsusuri na tila sinusukat ang lahat tungkol sa kanya sa loob ng ilang segundo. At nang sa wakas ay nakapagsalita siya, sinabi niya ng diretso, "Mukhang inatake siya. Kailangan po natin siyang dalhin sa ospital." At sa pagkakataong iyon, kahit na hindi pa nila alam ang pangalan ng isa't isa, may isang tahimik na kasunduan na nabuo, isang tiwala na hindi binigkas, ngunit malinaw na naramdaman. Mabilis ang sumunod na mga pangyayari. Tinulungan siya ng lalaki, nabuhati ng matanda, isinakay sa kotse, at sa loob ng sasakyan, habang patuloy ang ulan sa labas at ang ilaw ng lungsod ay dumadaan sa bintana na parang mga alaala na hindi pa nangyayari. Naramdaman ni Jiang Tian
na unti-unting bumibigat ang kanyang katawan, hindi dahil sa pagod lamang, kundi dahil sa bigat ng hindi niya pa nauunawa ang kapalaran na nagsisimula nang gumalaw sa likod ng lahat ng ito. Hindi niya alam kung gaano katagal ang biyahe, ngunit nang makarating sila sa ospital at madala ang matanda sa loob, saka lamang siya nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin at ang kanyang mga damit ay basa na. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa lungsod, naramdaman niya ang katahimikan, hindi iyong katahimikan ng probinsya, kundi isang katahimikan na puno ng tanong. At habang nakatingin siya sa sahig, narinig niya ang mga hakbang na papalapit. At nang tumingala siya, nakita niya muli ang lalaki. "Salamat," sabi nito, maikli ngunit mabigat ang kahulugan. At bago pa siya makasagot, nagpatuloy ito, "Kung hindi dahil sa'yo." Ngunit hindi na nito tinapos ang pangungusap at sa halip ay tumingin ito sa kanya ng mas maigi, na para bang ngayon lang talaga siya nakita at saka nito tinanong, "Ano ang pangalan mo?" "Jiang Tian," sagot niya, mahina ngunit malinaw, at sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang simpleng pagpapakilala na iyon ang magiging simula ng isang kwento na hindi niya kailanman pinangarap. Isang kwento na puno ng ulan, liwanag, katahimikan, at mga desisyong magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Sa labas ng ospital, patuloy pa rin ang ulan. At sa loob, habang nakaupo si Jiang Tian at pinagmamasdan ang mga patak ng tubig sa bintana, hindi niya napansin na ang lalaking iyon, si Shen Jin, ay hindi lamang isang estranghero na dumaan sa kanyang buhay, kundi isang taong unti-unting magiging sentro ng kanyang mundo, kahit hindi pa niya alam kung paano. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na ilaw at tahimik na pag-ulan, nagsimula ang isang kwento na hindi madaling matatapos. Ang gabi ay hindi agad natapos para kay Jiang Tian, dahil kahit huminto na ang ulan sa labas ng ospital, tila may natirang lamig sa loob ng kanyang dibdib, isang uri ng katahimikan na hindi nagbibigay ng pahinga, kundi nagtatanong, ano ang susunod at bakit pakiramdam niya ay hindi na babalik sa dati ang lahat pagkatapos ng gabing iyon. At habang nakaupo siya sa mahabang upuan, sa pasilyo, pinipisil ang laylayan ng kanyang basang damit, naririnig niya ang mahinang tunog ng mga makina sa loob ng emergency room. Bawat beep ay parang paalala na ang buhay ay manipis lang at minsan, isang desisyon lang ang pagitan ng pagkawala at pananatili. Hindi niya napansin kung gaano katagal siyang nanatili roon hanggang sa bumukas ang pinto at lumabas ang doktor at agad na tumayo si Shen Jin. Ang kanyang presensya ay muling nagbago ng hangin sa paligid. Hindi siya nagsalita agad, ngunit ang paraan ng pagtitig niya sa doktor ay sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga sa kanya ang matandang lalaki. At nang sabihin ng doktor na ligtas na ang kondisyon at nakaagapay na sila sa kritikal na sandali, saka lamang bahagyang lumuwag ang balikat ni Shen Jin, ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang tensyon sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, nakita ni Jiang Tian ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi lamang isang CEO, kundi isang apo. Pwede na siyang makita, pero saglit lang, dagdag ng doktor. At habang papasok si Shen Jin, napatingin siya kay Jiang Tian na tila nag-aalangan, na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. At sa huli, simpleng "sumama ka" lang ang lumabas sa kanyang bibig. At kahit hindi iyon isang utos, hindi rin iyon isang pakiusap. Parang natural na lamang nakasama siya sa susunod na mangyayari. Sa loob ng silid, ang ilaw ay mas mahina, mas tahimik, at ang matandang lalaki ay nakahiga. Ang mukha ay maputla, ngunit may bakas ng paghinga na mas maayos kaysa kanina. At nang maramdaman nitong may mga taong dumating, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa sandaling nakita niya si Hang Tian, may kakaibang liwanag na lumitaw sa kanyang tingin, na parang may nakilala siyang mahalaga kahit hindi pa niya lubos na maalala kung paano. "Ikaw," mahina niyang sabi. Ang boses ay parang dumaan sa mahabang pagod at agad lumapit si Hang Tian. Hinawakan ng kanyang kamay at sinabing, "Ayos na po kayo, nasa ospital na po tayo."
At sa simpleng mga salitang yon, may init na hindi kayang ibigay ng kahit anong mamahaling bagay at marahil iyon ang dahilan kung bakit bahagyang ngumiti ang matanda kahit hirap pa rin siyang magsalita. Salamat sa'yo, bulong nito, at bago pa makapagsalita si Jiang Tian, bigla nitong hinigpitan ang kanyang kamay na parang ayaw na siyang pakawalan at saka, sa isang sandaling hindi inaasahan ng sinuman, idinagdag nito, "Hindi ka dapat mawala sa pamilya namin." At ang mga salitang yon ay parang nahulog sa hangin na hindi pa handang saluhin ng kahit sino, lalo na ni Jiang Tian na biglang napatigil at ni Shenjin na napakunot ang noo, hindi dahil sa galit kundi sa pagtataka. "Lolo, magpahinga muna kayo," agad na sabi ni Shenjin. Sinusubukang ibalik ang sitwasyon sa normal, ngunit ang matanda ay tila may sariling desisyon na hindi na kayang pigilan. At sa kabila ng kanyang kahinaan, malinaw ang bawat salitang sumunod. "Ikaw, pakasalan mo siya." At sa pagkakataong iyon, ang katahimikan sa silid ay naging mas mabigat kaysa anumang sigaw. Hindi agad nakapagsalita si Jiang Tian, hindi dahil sa hindi niya narinig, kundi dahil sa hindi niya matanggap kung ano ang sinabi. At sa loob ng kanyang isip, sabay-sabay na pumasok ang mga tanong. Bakit siya? Bakit ngayon? At paano naging posible na ang isang simpleng pagtulong ay hahantong sa ganitong klaseng kapalit? At habang nakatingin siya kay Shenjin, umaasang may magsasabing biro lang ang lahat. Ang nakita niya ay isang lalaking hindi natatawa, hindi rin nagagalit, kundi tahimik na nag-iisip. "Lolo, hindi biro ang sinasabi niyo?" Mahinang tugon ni Shenjin, ngunit ang kanyang boses ay hindi matigas. May bahid ito ng paggalang at pag-aalala. At sa loob-loob niya, alam niyang ang kanyang lolo ay hindi basta nagsasalita ng ganito kung walang dahilan. Ngunit ang ideya ng kasal sa isang estranghera, lalo na sa ganitong paraan, ay hindi niya basta matatanggap kahit gaano pa siya karasyonal. "Ako, nabuhay dahil sa kanya," sagot ng matanda. Pilit ngunit malinaw, utang, kailangang bayaran. At sa puntong iyon, napatingin si Jiang Tian sa kanilang dalawa. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon na unti-unting dumidiin sa kanya. At kahit gusto niyang umatras, kahit gusto niyang sabihing hindi niya kailangan ng kapalit, hindi niya magawa. Dahil sa mata ng matanda, hindi iyon simpleng pabor. Iyon ay isang paniniwala. "Hindi po kailangan." Sa wakas ay nasabi ni Jiang Tian. Ang boses ay mahina, ngunit may lakas. "Tinulungan ko lang po kayo dahil iyon ang tama." At habang sinasabi niya iyon, ramdam niya ang sarili niyang paninindigan. Ang simpleng prinsipyo na dala niya mula sa probinsya. Ngunit sa lungsod na ito, tila ang bawat kabutihan ay may presyo at iyon ang bagay na hindi pa niya natutunan. Tahimik si Shenjin habang pinagmamasdan siya at sa unang pagkakataon, hindi niya siya tinitingnan bilang isang probinsyana o isang estranghera, kundi bilang isang taong may malinaw na paninindigan, isang bagay na bihira niyang makita sa mundo kung saan ang karamihan ay may sariling agenda. At sa loob ng kanyang isip, may isang ideya na unti-unting nabubuo. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil maaaring ito ang pinakamainam na solusyon sa mas maraming komplikasyon kaysa sa nakikita. "Kung sakali," bigla niyang sabi, pinutol ang katahimikan, at ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi madaling baliwalain, hindi ito magiging normal na kasal. At napatingin sa kanya si Yang Tian, naguguluhan, at nagpatuloy siya. Isang kasunduan, walang obligasyon sa isa't isa na lampas sa kailangan. At kapag tapos na, maaari tayong maghiwalay. Ang mga salitang yon ay hindi romantiko, hindi rin marahas, ngunit totoo. At sa paraan ng pagkakasabi niya, parang yun lamang ang paraan na alam niyang magbigay ng kontrol sa isang sitwasyon na nagsisimula nang mawala sa kanyang kamay. At para kay Jiang Tian, ang mga salitang iyon ay parang isang tulay. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin, ngunit iyon lamang ang nakikita niyang daan sa gitna ng kaguluhan. Sa labas ng silid, muling nagsimulang pumatak ang ulan, mahinang ngunit tuloy-tuloy, at habang nakatayo si Jiang Tian sa pagitan ng isang matandang lalaking umaasa
at isang lalaking nag-aalok ng kasunduan, naramdaman niyang ang buhay na pinili niyang baguhin ay tuluyan ng nagbago sa kanya at sa isang desisyong hindi niya lubos na nauunawaan, marahan siyang tumango. Sa sandaling iyon, walang palakpakan, walang dramatikong musika, tanging ang tunog ng ulan, ang mahinang paghinga ng matanda, at ang tahimik na pagsisimula ng isang kasal na walang kasiguraduhan, ngunit puno ng posibilidad na maaring sumira o bumuo sa kanilang dalawa. Ang kasal ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa pagdaan ng ulan sa gabing iyon. Halos parang isang eksenang pinutol mula sa pelikula. Walang engranding dekorasyon, walang mga bisitang nagbubulungan, tanging isang maliit na opisina, malamig na ilaw, at 2 taong nakatayo sa harap ng papel na mas mabigat kaysa sa anumang pangako. At habang hawak ni Jiang Tian ang panulat, naramdaman niyang hindi lamang pangalan niya ang isinusulat niya, kundi isang bahagi ng sarili niyang hindi na niya maibabalik. At sa tabi niya, si Shenjin ay kalmado. Halos parang ito ay isa lamang sa libu-libong kontratang napirmahan na niya. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng pag-aalangan na hindi niya sanay maramdaman. Paglabas nila mula sa gusali, ang lungsod ay muling bumalik sa ingay nito. Mga sasakyan, ilaw, mga taong abala sa kani-kanilang mundo. Parang walang nangyaring kakaiba. Parang walang 2 taong bagong kasal na naglalakad sa gitna ng lahat, at habang tahimik silang naglalakad papunta sa sasakyan ni Shenjin, hindi alam ni Jiang Tian kung ano ang dapat niyang maramdaman dahil wala siyang pagkakataong maging masaya o matakot. Ang lahat ay nangyari ng sabay-sabay at ngayon, ang natitira na lang ay ang tanong kung paano siya magsisimulang mabuhay sa isang mundong hindi kanya. May trabaho ka na ba? Biglang tanong ni Shenjin habang binubuksan ang pinto ng sasakyan, at ang kanyang boses ay parang bumalik sa pagiging praktikal, walang bahid ng emosyon na parang kanina. At umiling si Jiang Tian, bahagyang nahihiya. Kakadating ko lang po sa lungsod, naghahanap pa lang, at sa sandaling iyon, hindi niya napansin na ang paggamit niya ng po ay nagdala ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Shenjin, na para bang may isang bagay na pamilyar ngunit malayo. Maghanap ka ng trabaho sa sarili mong kakayahan. Tugon niya, diretso ngunit hindi malamig. Sa kumpanya ko, walang espesyal na trato. At tumango si Jiang Tian, hindi dahil napilitan siya, kundi dahil iyon din ang gusto niya. Hindi siya dumating sa lungsod para umasa sa iba. Kahit na ngayon, ang iba ay ang sarili niyang asawa. At habang sumakay siya sa sasakyan, naramdaman niyang ang kasunduan nilang dalawa ay hindi lamang tungkol sa kasal, kundi tungkol sa kung paano nila pipiliing manatiling hiwalay kahit magkasama. Ang bahay ni Shenjin ay hindi bahay sa pakiramdam na alam ni Jiang Tian. Ito ay malaki, malinis, halos perpekto, ngunit walang bakas ng init, walang alaala ng tawanan o simpleng ingay ng buhay. At habang naglalakad siya sa loob, ang bawat hakbang ay parang masyadong malakas sa katahimikan. At sa sandaling ipinakita sa kanya ang kwarto, napahinto siya sa pintuan, hindi dahil sa laki nito, kundi dahil sa pakiramdam na ito ay hindi pa talaga kanya. Dito ka muna, sabi ni Shenjin, at bago pa siya makapagtanong, nagdagdag siya. May mga kailangan ka, sabihin mo lang. At sa simpleng alok na yon, may distansya na malinaw. Hindi ito pag-aalaga, hindi rin ito malamig na pagtalikod, kundi isang gitna na hindi madaling basahin. At tumango lamang si Jiang Tian. Pinipilit unawain ang lalaking ngayon ay tinatawag niyang asawa. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na pagsubok. Hindi ang pagiging asawa, kundi ang pagiging sarili niya sa isang lugar na tila hindi tumatanggap ng mga katulad niya. At sa loob ng malaking gusali ng Shen Corporation, kung saan ang salamin at bakal ay sumasalamin sa ambisyon ng bawat taong naroon. Si Jiang Tian ay tila isang maliit na anino lamang, at nang siya ay tanggapin bilang isang cleaner, naramdaman niya ang bigat ng mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi nila siya kilala, ngunit parang alam na nila ang lahat tungkol sa kanya. Probinsya na ka? Tanong ng isang empleyado. May halong ngiti na hindi ganap na mabait, at ngumiti si Jiang Tian ng bahagya.
Oo, sagot niya. At sa simpleng palitang yon, may distansya na agad na nabuo, isang linya, sa pagitan ng kung sino siya at kung sino sila. At habang nagsisimula siyang maglinis ng sahig na kumikislap sa ilaw, naramdaman niyang ang bawat galaw niya ay parang sinusukat, hinuhusgahan, at minsan minamaliit. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil dahil sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi para patunayan ang sarili sa iba, kundi para hindi mawala ang sarili niya sa mundong ito. At habang naglalakad siya sa pasilyo, hawak ang mop at timba, hindi niya napansin na may isang pares ng mata ang nakamasid sa kanya mula sa itaas. Si Shenjin, nakatayo sa loob ng kanyang opisina, tahimik na pinagmamasdan ng babaeng pinakasalan niya nang hindi niya lubos na kilala. May isang sandali na halos hindi niya napigilan ang sarili na bumaba at kausapin siya, ngunit pinili niyang manatili sa lugar. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil iyon ang kasunduan nila. At habang pinagmamasdan niya si Jiang Chan na yumuyuko upang linisin ang isang mantsa sa sahig, napansin niya ang paraan ng kanyang pagkilos, maingat, tapat, at walang pagmamaliit sa trabaho. At sa sandaling iyon, may isang maliit na bitak sa kanyang pananaw, isang tanong na hindi pa niya handang sagutin. Hindi ba siya naiiba? Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig, at sa likod ng kanyang malamig na imahe, may isang pag-uusisa na unti-unting lumalaki. Hindi pa ito damdamin, hindi pa ito koneksyon, kundi isang simula lamang ng pagtingin na hindi na kayang bumalik sa dati. Sa ibaba, si Jiang Tian ay patuloy na nagtatrabaho. Hindi alam na ang kanyang simpleng presensya ay nagsisimula ng magbago ng isang mundo na matagal nang nakasanayan ang pagiging malamig. At habang pinupunasan niya ang sahig, ang ilaw mula sa bintana ay tumama sa kanya, lumilikha ng isang imahe na halos hindi nababagay sa lugar. Isang katahimikan sa gitna ng ingay, isang katotohanan sa gitna ng pagpapanggap. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon, ang taas at ang baba, ang kapangyarihan at ang pagiging simple, nagsimula ang isang kwento na hindi nila planong isulat, ngunit unti-unting nabubuo sa bawat sulyap, bawat katahimikan at bawat bagay na hindi pa nila kayang sabihin. Sa mga sumunod na araw, ang lungsod ay tila mas naging maliwanag, ngunit para kay Jiang Tian, ang liwanag na iyon ay hindi init, kundi isang uri ng pagsubok. Parang bawat ilaw sa kisame ng Shen Corporation ay nakatutok sa kanya. Sinusukat ang bawat galaw, bawat pagkakamali, at bawat sandaling nag-aalinlangan siya sa sarili. At habang paulit-ulit niyang pinupunasan ang parehong bahagi ng sahig, na tila hindi kailanman nawawala ang bakas ng sapatos, naramdaman niya na hindi lang dumi ang nililinis niya, kundi ang mga mata at bulong ng mga taong hindi naniniwala na may karapatan siyang mapabilang sa lugar na ito. "Ang bagal mo naman," sabi ng isang empleyada. Ang tono ay may halong pagkainis at panlalait na hindi na niya kailangang hulaan. At ngumiti lang si Jiang Tian ng bahagya, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil mas pinili niyang huwag patulan. Dahil sa bawat salitang ibinabato sa kanya, mas lalo niyang pinipili na tumahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng salita. Ngunit hindi lahat ay kayang tiisin ng katahimikan, lalo na kapag ang katahimikan ay sinasamantala. At isang umaga, habang naglilinis siya malapit sa executive floor, biglang may isang pares ng mataas na takong ang huminto sa harap niya. Ang tunog nito ay matalim, parang pahiwatig ng presensyang hindi dapat maliitin. At nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang isang babae na tila kabaligtaran ng lahat ng siya. Maayos, elegante, at may kumpiyansang hindi kailangang ipakita dahil kusang lumalabas. "So ikaw pala," sabi ng babae. Ang boses ay mababa, ngunit malinaw. At kahit walang direktang insulto, may laman ang bawat salita. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Jiang Tian na ito ang uri ng tao na hindi kailangang sumigaw para manakit.
Ikaw ang bagong cleaner na pinag-uusapan nila. Dagdag pa nito, at bahagyang lang ngumiti. Isang nangiti na hindi umaabot sa mata. Opo, sagot ni Jiang Tian, pinipiling manatiling kalmado. Ngunit sa loob niya, may kakaibang pakiramdam. Parang may paparating na bagyo na hindi niya pa nakikita, ngunit nararamdaman na niya. At habang hawak niya ang mop, mas lalo niyang hinigpitan ang kapit dito. Parang yun lamang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng balanse sa sandaling iyon. Ako si He Chuyu, patuloy ng babae, at ang pangalan ay parang may sariling bigat. Parang may kasamang kwento na hindi kailangang ikwento. Dahil ramdam na agad, at nang marinig iyon ni Jiang Tian, hindi niya agad na unawaan kung bakit tila may nagbago sa hangin. Ngunit may isang bahagi ng kanyang isip na nagsabing mahalaga ang pangalang yon, kahit hindi pa niya alam kung bakit. Hindi na nagpakilala si Jiang Tian dahil pakiramdam niya ay hindi iyon kailangan. Parang alam na ni Heichuyo kung sino siya, o mas tama, kung ano siya sa mata nito. At sa sandaling iyon, napansin niyang ang mga taong kanina ay nagbubulungan sa paligid ay biglang tumahimik, na para bang may isang invisible na linya na hindi dapat tawirin kapag naroon si Heichuyo. Mag-ingat ka, biglang sabi ni Chuyu, bahagyang lumapit, at ang boses ay halos pabulong, ngunit sapat para marinig. Hindi lahat ng lugar ay para sa lahat ng tao. At sa simpleng linyang iyon, malinaw ang mensahe. Hindi ito babala, kundi paalala ng posisyon, at habang nakatingin si Yang Tian sa kanya, hindi siya umatras, kahit na ang puso niya ay bahagyang bumilis. Salamat po sa paalala, sagot niya, at sa pagkakataong iyon, may kakaibang lakas sa kanyang boses. Hindi ito paghamon, ngunit hindi rin ito pagsuko. At sa sandaling iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Heichuyo. Parang may napansin siyang hindi niya inaasahan. Hindi na nagsalita si Chuyo, ngunit bago ito umalis, bahagya nitong tinapik ang balikat ni Yang Tian. Isang simpleng galaw na tila walang kahulugan. Ngunit nang maglakad na ito palayo, saka lamang napansin ni Jiang Tian na may tubig na natapon mula sa timba niya, kumalat sa sahig na malapit sa mamahaling sapatos ng ilang empleyado. At sa isang iglap, ang mga bulong ay bumalik, mas malakas, mas matalim. Anong ginagawa mo? Sigaw ng isa, at bago pa makapagpaliwanag si Jiang Tian, may isang sapatos na natapakan ng basang bahagi at nadumihan. At ang may-ari nito ay agad na napatingin sa kanya na parang siya ang dahilan ng lahat. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Jiang Tian ang pamilyar na pakiramdam, ang pagiging mali sa mata ng iba kahit hindi naman niya sinasadya. Linisin mo to, utos ng empleyada at hindi yung pakiusap. At habang yumuko si Yang Tian upang punasan ang sahig, naramdaman niya ang mga mata sa paligid, ang mga bulong, ang mga ngiting may halong panghuhusga. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na bumalik sa kanya. Hanggang saan niya kayang tiisin ito? Sa itaas, sa likod ng salamin, si Shenjin ay nakatayo muli at nakita niya ang eksena, ang pagbuhos ng tubig, ang pagkalat ng tensyon, at ang babaeng tahimik na nililinis ang gulo na hindi naman siya ang nagsimula. At sa sandaling iyon, may isang bagay na gumalaw sa kanya. Hindi galit, hindi awa, kundi isang uri ng hindi pagkakasundo sa sarili niyang paniniwala. Dahil sa mundo niya, ang lahat ay may dahilan. Ngunit ang eksenang iyon ay tila walang makatarungang paliwanag. Bakit siya tahimik? Tanong niya sa sarili. Halos hindi namamalayan na mas matagal na siyang nakatingin kaysa sa dapat. At habang pinagmamasdan niya si Jiang Tian na patuloy na ginagawa ang trabaho niya, kahit na ang buong paligid ay laban sa kanya, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Isang pagtingin na hindi na lamang obserbasyon, kundi pag-unawa na hindi pa niya lubos na tanggap. Sa ibaba, matapos niyang punasan ang sahig, dahan-dahang tumayo si Jiang Tian. At sa sandaling iyon, nagtagpo muli ang kanilang mga mata, mula sa taas at mula sa baba. At kahit walang salita, may isang bagay na dumaan sa pagitan nila. Parang isang tanong na hindi pa nasasagot, isang koneksyon na hindi pa nila inaamin. At sa likod ng lahat ng iyon, si Heichuyo ay nakatayo sa di kalayuan, tahimik na nakamasid.
Ang mga mata ay hindi na malamig, kundi mas matalim. Parang isang taong nakakita ng isang bagay na hindi niya gusto. At sa loob niya, unti-unting nabubuo ang isang desisyon dahil para sa kanya, ang presensya ni Hang Tian ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang banta. Sa lungsod kung saan ang ulan ay muling nagsisimulang bumagsak, ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap at ang katahimikan sa pagitan ng mga salita ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Nagsimula ang isang laban na hindi pa nila tinatawag na laban. Ngunit ramdam na sa bawat sulyap, bawat hakbang, at bawat bagay na hindi pa sinasabi. Ang mga araw pagkatapos ng pagkakasunod-sunod ng mga insidente sa Shen Corporation ay mabilis na dumaan. Ngunit para kay Jiang Tian, ang mga araw ay parang mga oras na dumadaan ng mabigat. Hindi siya sanay sa ganitong buhay, sa ganitong mundo kung saan ang bawat galaw mo ay sinusubaybayan at ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para itulak ka pababa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng lakas na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang lakas na nakatanim sa kanya mula pa sa probinsya kung saan kahit sa kabila ng lahat ng hirap, hindi siya tinatablan ng pagkatalo. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa floor ng executive area, napansin niyang tila may nararamdaman siyang presensya sa likod niya. Inisip niyang baka isang empleyado lang, ngunit nang tumingin siya sa gilid, natagpuan niyang nakatayo si Shenjin sa malapit. Hindi siya lumapit, ngunit ang pagkakaroon ng kanyang presensya sa silid ay parang nararamdaman mo na may malalim na intensyon. Si Jiang Tian, sa kabila ng lahat ng nararamdaman niyang takot at panghihina, nagpasya niyang magsimula ng isang bagong araw, magpatuloy ng hindi iniisip kung paano siya tinitingnan ng iba. May ilang trabaho pa akong kailangan ipagawa. Babalik na ako sa opisina ko. Pero gusto kong makita ka mamaya. May kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Shenjin, at ang mga salitang iyon ay may kasamang isang pahiwatig na hindi agad nauunawaan ni Jiang Tian. Walang formalidad sa tinig niya at masyado siyang tahimik upang magbigay ng anumang ideya kung anong uri ng pag-uusap ang tinutukoy niya. Tumango si Jiang Tian, ngunit sa kabila ng simpleng sagot na iyon, nagsimula siyang mag-isip. Anong klase ng usapan kaya iyon? Bakit kailangan pa nilang mag-usap? Hindi ba sapat na ang mga kasunduan nila tungkol sa pagiging mag-asawa? Ang kasunduan na nagbigay sa kanya ng lugar sa buhay ni Shenjin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang bahagi ng kanya ang hindi matigil sa pagpapalagay na may higit pang nangyayari sa likod ng mga formal na salitang iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, si Hang Tian ay muling nagtungo sa kanilang bahay, isang bahay na bihira niyang maramdaman bilang tahanan. Ang mga silid ay tahimik, walang mga anino ng masayang alaala, at siya lang mag-isa sa buong lugar, nag-ayos ng sarili at naghahanda ng hapunan kahit na hindi siya sigurado kung sino ang maghihintay sa kanya upang kumain. Habang siya ay nagluluto, ang pinto ay bumukas at sa hindi inaasahang pagkakataon, dumaan si Shenjin. Mas tahimik ngayon kaysa noong unang araw na nagkita sila. Ito lang ang natirang oras ko. Anya, gusto ko lang sanang tanungin kung kumusta ka. Hindi ko nais na magmukhang abala ako sa mga bagay na hindi mahalaga. Ngunit kung gusto mong mag-usap, nandito lang ako. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kakaibang kalmado kay Jiang Tian. Hindi ito tulad ng mga dating pangako ng mga estranghero. Hindi ito ang mga kasunduan na puno ng kondisyon. Ito ay isang tao na nagsasabing mayroon siyang interes sa kung paano siya magiging bahagi ng mundo ni Jiang Tian. At sa isang maliit na sandali, nakita ni Jiang Tian ang isang bahagi ni Shenjin na hindi niya nakita noon. Tingin ko, kailangan ko pa ng panahon. Sagot ni Jiang Tian, ang kanyang mga mata ay hindi lumalabas sa ilalim ng mga mata ng lalaki. Walang takot, walang alinlangan, kundi isang malalim na pananaw sa sarili. Habang sila ay nag-uusap, napansin ni Shenjin na may isang bagay na nagbago kay Jiang Tian. Hindi ito ang batang babae na tinulungan niya sa gabi ng ulan, kundi isang babae na unti-unting natututo kung paano ipaglaban
ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga desisyon. Maaari kang magpahinga, sabi ni Shanjin, hindi isang utos, kundi isang alok, isang simpleng alok na nagpapatibay na hindi siya nagmamadali. Ngunit si Jiang Tian, sa kabila ng simpleng kahilingan na ito, ay nagpasya na magpatuloy sa kanyang sariling lakad, kahit na hindi pa siya sigurado kung anong darating sa kanya. Nais ko lang na gawin ang tama para sa akin, Shanjin, sagot ni Jiang Tian. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng determinasyon. At sa ngayon, ang pinakamahalaga sa akin ay maging tapat sa sarili ko. Hindi ko kayang maging bahagi ng mundo na binuo mo kung hindi ko ito naiintindihan. Hindi ko alam kung hanggang saan ito aabot, pero alam ko na hindi ako susuko. Sa mga salitang yon, si Shenjin ay tahimik na nakatayo sa harap ni Yang Tian, hindi na muling nagsalita. Hindi niya alam kung paano tutugon. Ang mga mata ni Jiang Tian ay puno ng tapang, at kahit na ang dalang hamon ay para bang tinutulungan siyang magpatuloy, naramdaman ni Shenjin ang mga pangarap at ang nakatagong kalakasan na hindi pa niya nakita. Maya-maya, nagpasya si Jiang Tian na magpahinga. Ang gabing iyon ay tila nagsimula nang magbukas ng mga bagong pananaw, hindi lamang tungkol sa kanyang buhay, kundi sa mga relasyon na magsisimulang bumangon sa kanyang harapan. Hindi alam ni Shenjin kung anong eksaktong hakbang ang kanyang susundan, ngunit alam niya na sa gabi ng kasal na ito, isang bagay ang nagbago. Hindi ang relasyon, kundi ang bawat isa sa kanila. Si Jiang Tian ay hindi na simpleng probinsya na nawalang silbi, at si Shenjin ay hindi na isang CEO na ang tanging layunin ay ang magtagumpay. Sila ay mga tao, parehong may kakayahan at parehong may mga sugat na kailangan pang pagalingin. Ang tadhana ay hindi palaging makatarungan, ngunit sa mga sandali ng pagninilay, natutunan nilang tanggapin ang isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sumunod na mga araw ay tila dumaan ng mas mabilis para kay Jiang Tian. Sa kabila ng lahat ng ingay ng lungsod at ang pressure mula sa Shen Corporation, nakahanap siya ng isang tahimik na sulok sa sarili niyang mundo. Hindi pa rin niya maiiwasan ang mga mata ng ibang tao, ang mga bulong-bulungan na tumutok sa kanya tuwing dadaan siya sa pasilyo. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, natututunan niyang maging matatag. Hindi na siya ang batang babae na nahihirapan sa sariling desisyon, kundi isang tao na nagsimula nang matutunan kung paano humarap sa mundo, kahit na hindi lahat ng bagay ay naiintindihan o nakokontrol. Ang kanyang trabaho sa kumpanya ay nagsimulang maging isang pagninilay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan at sa kasalukuyan. Habang nililinis niya ang mga sahig, iniisip niya ang mga araw sa probinsya, ang mga simpleng bagay, ang paggising ng maaga para magtrabaho sa bukirin, at ang mga gabing tahimik na wala ni isang ingay. Dito sa lungsod, tila bawat hakbang niya ay may kasama ng bigat at ang bawat araw ay puno ng bagong hamon. Isang araw, habang siya ay nagtatrabaho sa isang tanggapan sa itaas ng gusali, napansin niya ang isang kakaibang ekspresyon ni Shenjin. Nasa kanyang opisina ito at sa kabila ng kanyang formal na hitsura, may kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Hindi agad nakapagsalita si Jiang Tian, ngunit naramdaman niyang may kakaibang tensyon sa hangin. Parang may mahahalagang bagay na hindi pa nasasabi, at sa kabila ng kanilang kasunduan, may mga tanong na nagiiwan ng bakas sa kanilang mga mata. Jiang Tian, tawag ni Shenjin, at ang boses niyang iyon ay hindi tulad ng kanyang usual na malamig na tono. May halong pagkaabala, may pasensya, at hindi maipaliwanag na malasakit. Gusto ko sanang mag-usap tayo ng mas matagal. Hindi ko na kayang ipagpaliban pa ito. Napalunok si Jiang Tian. Hindi siya handa para sa usapan na yon. Alam niyang may kinalaman ito sa kanilang relasyon, sa kasunduan nila na nagsimula nang maging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Hindi siya sigurado kung anong uri ng pag-uusap ang naghihintay sa kanila, ngunit naramdaman niyang hindi niya na kayang iwasan. Pumasok siya sa opisina at nagtakda ng isang distansya sa pagitan nila. Hindi siya makapag-isip ng maayos kapag malapit si Shenjin. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya.
Ang mga mata ay nag-aalangan at ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Mayroon ba tayong kailangang ayusin? Si Shenjin ay tumayo at naglakad papunta sa kanya. Mabilis na tiningnan ang mga mata ni Jiang Tian, parang may mga salitang nahulog na hindi kayang ipaliwanag ng dalawa. Ang kasunduan natin, hindi ko alam kung paano ito tatahakin. Hindi ko alam kung paano ang mangyayari o kung anong kahihinatnan nito. Ngunit nararamdaman ko na may kailangan tayong pag-usapan ng mas malinaw. Ang mga salitang iyon ay may kasamang kabiguan. Hindi ang kabiguan ng isang taong nagsisisi, kundi ng isang taong nagsisimula ng magtanong kung tama ba ang lahat ng nangyari, kung tama ba ang naging desisyon nilang pareho. Si Jiang Tian ay hindi agad nakasagot. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong, hindi lamang tungkol sa kasal, kundi sa kung ano ang magiging papel niya sa buhay ni Shenjin sa mga susunod na araw. Kung hindi ko sinabi sa iyo, hindi ko kayang ipaliwanag, sabi ni Shenjin. Ang kanyang boses ay medyo lumambot. Hindi ko kayang i-continue ang ganitong setup na walang linaw. Naramdaman ni Jiang Tian na may bahid ng pagsisisi sa mga mata ni Shenjin at siya'y biglaang nawala ng lakas upang magsalita. Kung magiging totoo tayo sa isa't isa, paano tayo magpapatuloy? Tanong ni Jiang Tian. Ang mga mata ay nagsasalamin ng kanyang kalituhan. Si Shenjin ay huminga ng malalim at nag-isip. Hindi ko alam, sagot niya. Ang tono niya ay puno ng hirap. Hindi ko alam kung anong nangyayari at hindi ko alam kung paano magpatawad o kung paano magbago. Pero ang hindi ko kayang tiisin ay ang manatiling walang kasiguraduhan. Ang mga salitang iyon ay naging isang paghahayag para kay Jiang Tian. Isang pagninilay na hindi inaasahan. Hindi na ito ang kasal na nagsimula bilang isang kasunduan. Ito na ngayon ay may dalang pagnanais ng pagbabago, ng pagsasakatuparan ng mga pangarap na hindi pa nila naabot, at ng pagtanggap sa sarili nilang kahinaan. Tumahimik silang dalawa. Walang nagsalita sa mga sumunod na segundo, ngunit ang katahimikan na iyon ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong mag-isip, mag-reflect. Sa unang pagkakataon, naisip ni Jiang Tian na hindi na siya ang batang babae na dumaan lang sa buhay ni Shenjin. Nagsimula na siyang maging bahagi ng buhay na ito at sa bawat araw na dumaan, nagsimula na niyang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kailangang magtaglay ng kasiguraduhan. Maya-maya, lumapit si Shenjin at dahan-dahang hawakan ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano ito magtatapos, sabi niya. Pero sa ngayon, ito na ang mayroon tayo at hindi ko nais na mawalan pa. Nagpunta sila sa kanto ng opisina at habang nararamdaman nila ang lamig ng hangin mula sa bintana, naramdaman nila na hindi nila kayang magsimula nang wala ang bawat isa. Hindi pa man malinaw kung ano ang magiging kinabukasan nila. Sa ngayon, natutunan nilang magtulungan, magpatawad at magbigay ng puwang sa isa't isa. Ang pag-ibig ay hindi perpekto, pero maaring magsimula sa isang hakbang na puno ng kabiguan at pagtanggap. Matapos ang gabing iyon, nagsimula ng magbago ang lahat. Ang kanilang mga araw ay hindi naging magaan, pero unti-unting nagsimulang magkaintindihan si Jiang Tian at Shenjin sa pamamagitan ng mga maliliit na hakbang na nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon. Hindi agad nawala ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit hindi rin ito naging hadlang sa kanilang araw-araw na buhay. Si Jiang Tian ay natutong mag-adjust sa mga bagong bagay sa kanyang paligid. Sa bawat hakbang na ginagawa niya sa kumpanya, alam niyang ang bawat araw ay isang test ng kanyang lakas. Ang mga mata ng ibang tao, ang mga bulong-bulungan, at ang patuloy na pagsubok na iligtas ang kanyang dignidad, lahat ng ito ay nagtulungan upang himukin siya na maging mas matatag. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang umusad, patuloy siyang magtrabaho nang hindi nagpapadala sa presyon. Isang hapon, habang siya ay naglalakad sa pasilyo patungo sa kanyang designated area para maglinis, narinig niyang may mga boses na nag-uusap sa malapit. Hindi niya inaasahan na makakasabay si He Chuyu, ngunit tila may mga pagkakataong ang babae ay sumusunod sa kanya. Hindi sa pisikal na paraan,
kundi sa paraang pinaparamdam nito sa kanya na palaging may issue. Ang tagal mo na ba dito? Tanong ni Hechuyu habang papalapit sa kanya. May mga sagot na hindi pa nasasabi at sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Jiang Tian na ang bawat tanong ng babae ay may isang uri ng pagsubok, isang uri ng pagdududa na tila hindi natatapos. Hindi ka ba natatakot? Laging may mga mata sa paligid. Matagal na akong natututo kung paano hindi magpadala sa mga paniniwala ng ibang tao. Sagot ni Jiang Tian ng tapat. At sa kabila ng kanyang pagpapakita ng lakas, hindi maiiwasang may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Ang galit na kanina'y bumabalot kay Chuyu ay nagsimulang maglaho. Napansin ni Jiang Tian ang isang bagay. Si Chuyu ay hindi pala isang kaaway, kundi isang babae na may sariling mga sugat at pangarap na matagal nang natago sa ilalim ng kanyang matalim na panlabas na imahe. Alam mo, patuloy ni He Chuyu, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot, hindi ko sinasabing mahina ka, pero mahirap maging iba sa isang lugar na ang mga mata ay laging nanonood. Hindi lahat ng tao ay makakayanan ng ganitong uri ng buhay. Si Jiang Tian ay tahimik na nakinig at sa pagkakataong yon, hindi siya nagmamadaling magbigay ng sagot. Ang mga salitang yon ay hindi nagmula sa isang kaaway, kundi mula sa isang tao na natututunan ng hirap ng pagiging hindi kaaya-aya sa mata ng iba. Naiintindihan ko, sagot ni Jiang Tian, at sa mga salitang yon, nagsimula silang magkaroon ng kaunting pag-unawa sa isa't isa. Hindi nila kailangang maging magkaibigan, ngunit may respeto na unti-unting nabuo. Habang ang relasyon ni Jiang Tian kay He Chuyu ay nagsisimulang magbago, ang relasyon nila ni Shenjin ay dumaan sa mga pagsubok na hindi nila inisip na kakaharapin. Hindi nila kayang baliwalain ang mga bagay na tumatakbo sa isip nila, ang mga hindi natapos na kwento at mga hindi nasabi na damdamin. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na proyekto, tumabi si Shenjin kay Jiang Tian sa kanilang maliit na terasa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Jiang Tian na ang mundo ay naging tahimik sa kabila ng lahat ng ingay ng lungsod. Ikaw, paano ka nagsimula dito? Tanong ni Shenjin, ang kanyang tinig ay mahinahon at ang mga mata niya ay tila may bagong tingin kay Jiang Tian. Hindi bilang isang simpleng probinsyana na nagkataon lang na napadpad sa lungsod, kundi bilang isang taong may sariling kwento, isang tao na hindi kayang baliwalain. Hirap, sagot ni Jiang Tian ng tapat. Lahat ng nararamdaman ko ngayon ay mga bagay na dati ay hindi ko akalaing kakayanin. Ang buhay ko sa probinsya, sa maliit na bayan, hindi ko alam kung paano ko binago ang sarili ko. Ngunit dito, sa bawat hakbang ko, natututo akong tanggapin kung ano ang darating. Hindi madali ang lahat ng ito, sagot ni Shenjin. At sa mga salitang yon, may isang bagay na naisip si Jiang Tian. Hindi pala siya nag-iisa sa pakiramdam ng kawalan. Sa kabila ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan na mayroon siya, nararamdaman ni Shenjin ang bigat ng pagiging tagapagtaguyod ng isang imperyo. Ito na ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Dagdag ni Shenjin, ang kanyang mga mata ay nagsasalamin ng hindi kayang ipaliwanag na kalungkutan. Hindi ko alam kung paano itutuloy ito o kung paano ko matutulungan ang sarili ko. Sa mga sandaling iyon, hindi na ito tungkol sa kasunduan ng kasal o kung paano nila ginigiit ang kanilang lugar sa mundo. Nagsimula ng magsalita ang kanilang mga puso sa isang paraan na hindi pa nila nararanasan. Hindi ito isang pag-ibig na biglaang nangyari. Hindi isang kwento na puno ng tamis at kasiyahan. Ito ay isang kwento ng paghahanap, pagtanggap, at pag-unawa sa mga sarili nilang kahinaan. Habang ang gabi ay dumating, nagsimula silang magkausap tungkol sa mga bagay na hindi nila pinili, tungkol sa mga desisyon na magbabalik sa kanila sa mga kanto ng kanilang buhay. Hindi ito isang pagtatapos, kundi isang simula. Ang simula ng pagbuo ng isang bagong relasyon, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga tao na nagkaroon ng pagkakataong magbago, magtulungan, at magsimula muli. Hindi pa nila alam kung ano ang hinaharap para sa kanila. Ngunit sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin
At sa liwanag ng mga ilaw ng lungsod, naramdaman nila na ang kanilang kwento ay higit pa sa isang kasunduan. Isa itong kwento ng muling pagtuklas sa sarili at sa bawat hakbang nilang magkasama, unti-unti nilang natutunan ang kahalagahan ng pagiging tapat sa isa't isa. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong simula para kay Jiang Tian at Shanjin. Hindi ito isang simpleng pag-ibig na iniiwasan o tinatago, kundi isang pag-unawa na ipinanganak mula sa mga tanong at pag-aalinlangan na nagbigay daan para magsimula sila ng mas maayos na relasyon. Hindi pa rin ganap ang lahat, ngunit natututunan nilang tanggapin na hindi kailangang perpekto ang lahat, basta't magkasama silang humaharap sa mga pagsubok na darating. Isang linggo ang lumipas at si Jiang Tian ay nagsimulang maging mas komportable sa kanyang bagong buhay. Sa trabaho, hindi na siya ang bagong tao na walang alam. Unti-unti, nakahanap siya ng sarili niyang pwesto, hindi dahil sa pagiging asawa ni Shanjin, kundi dahil sa mga simpleng hakbang na ginagawa niya upang makapagbigay halaga sa kanyang sarili. Ang mga taong dati ay tinutukso siya, ngayon ay napansin ang tapang at dedikasyon na ipinapakita niya sa kanyang trabaho. Sa kabilang banda, si Shanjin ay nagsimulang magbago din. Hindi na siya ang malupit na CEO na may malaking pader sa kanyang paligid. Ang pagkakaroon ni Jiang Tian sa buhay niya ay nagbigay sa kanya ng ibang perspektibo. Ang mga tanong tungkol sa kung anong klase ng tao siya, kung ano ang tunay na halaga ng tagumpay, at kung paano siya magmamahal, lahat ng ito ay nagsimulang magbago. Isang hapon, sa isang pribadong dinner kasama ang ilang mga business partners, habang nagtatanghalan sila sa isang malinis at magarang restaurant, napansin ni Jiang Tian na hindi na siya natatakot. Hindi siya natatakot sa mga mata ng mga tao, sa mga usap-usapan tungkol sa kanya. Hindi tulad ng dati, ang kanyang pakiramdam ay hindi na napapalakas o napapahina ng iba. Ang pakiramdam na yon ay nagsimula nang magbukas ng higit pang posibilidad sa kanyang buhay. At kahit na malayo pa siya sa pagiging ganap na bahagi ng mundo ni Shanjin, natutunan niyang tanggapin ito. May pagkakataon na masyado akong naging mahigpit sa iyo, sabi ni Shanjin habang tinitingnan ang mga mata ni Jiang Tian sa pagitan ng mga usapan. Hindi siya ang tipo ng lalaki na madaling magbukas ng emosyon, ngunit ang mga salitang iyon ay nagsimula niyang iparating sa kanya, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao na may mga personal na pakiramdam. Hindi ko nakita ang mga bagay na tinitingnan mo. Hindi ko naisip na hindi mo dapat gawing mahirap ang mga bagay para sa'yo. Pero alam ko na ngayon, mas magaan kung magkasama tayong natututo. Hindi agad nakasagot si Jiang Tian, ngunit sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang uri ng pagbabago sa loob ng kanyang puso. Ang dating takot na nararamdaman niya sa paligid ni Shanjin ay nagsimulang maglaho at unti-unti, nagbukas ang puso niya para sa posibilidad ng pagbabago at pag-unawa sa isa't isa. Huwag mong gawing mahirap ang sarili mo para sa akin, Shanjin, sagot ni Jiang Tian. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-unawa. Tulad ng sinabi ko noon, ang pag-ibig hindi nangyayari sa isang iglap. Mas mahalaga sa akin na magkasama tayo sa mga hakbang na ito, kahit pa sabay tayong natututo kung paano maging mas mabuting tao. Masaya ako na ikaw ang kasama ko sa paglalakbay na ito, sagot ni Shanjin, at sa mga salitang iyon, may mga bagay na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Ang relasyon nila ay nagsimula nang magbukas ng higit pang pinto para sa kanilang dalawa. Hindi na ito lamang isang kasunduan, kundi isang pagnanais na magpatuloy at magtagumpay. Hindi lamang sa negosyo, kundi sa bawat aspeto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Kinabukasan, nagdesisyon silang magkasama na maghanap ng mga paraan para makatulong sa mga komunidad sa paligid ng lungsod. Ang mga proyekto na kanilang pinaplano ay hindi lamang tungkol sa pagpapalago ng negosyo, kundi pati na rin sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa kanilang paligid. Si Shanjin ay nagsimulang magbigay ng oras at atensyon sa mga proyekto na magpapabuti sa kabuhayan ng mga tao, at si Jiang Tian
ay nagsimula ring magtulungan sa mga outreach programs na layuning makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Habang patuloy silang magkasama sa mga ganitong proyekto, nagsimula rin silang magbahagi ng higit pang personal na buhay, mga simpleng bagay na hindi nila iniiwasan, gaya ng pagluluto ng kanilang paboritong pagkain, mga pagkukuwentuhan sa gabi, at mga pagtulong sa mga maliliit na bagay na nagsimulang magtulungan upang mabuo ang kanilang relasyon. Ang mga gabing iyon, na puno ng tawanan at kwentuhan, ay nagbigay ng pagkakataon para sa bawat isa na magbukas ng kanilang puso at magpatuloy sa pagtanggap sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang buhay ni Yang Tian at Shenjin ay unti-unting nagiging mas magaan. Hindi na nila kailangang pilitin ang kanilang relasyon dahil unti-unti nilang natutunan na ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap sa mga kahinaan at lakas ng bawat isa. Ang kanilang kasal ay hindi isang kontrata na kailangang sundin, kundi isang kasunduan na mayroong mas malalim na kahulugan. Isang relasyon na nagsimula sa mga tanong, ngunit natutunan nilang sagutin ng magkasama, hindi bilang magkaibang tao, kundi bilang isang mag-asawa na natututo at nagmamahalan sa kabila ng lahat. Habang ang mga araw ay dumaan, ang buhay ni Yang Tian at Shenjin ay nagsimulang magbago ng mas malalim. Hindi na ito tungkol sa mga pagkakasunduan o kasunduan na ipinilit. Ang kanilang relasyon ngayon ay nagsimula ng maging mas matatag. Ngunit hindi pa rin ito isang madaling landas. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, natutunan nilang magtrabaho sa mga bagay na unang naging hadlang sa kanila. Isang hapon, habang ang mag-asawa ay nagkakasama sa isang private event na inorganisa ng Shen Corporation para sa kanilang mga key partners, si Jiang Tian ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. Nasa isang malaking lugar sila, ang mga tao ay abala sa kanilang mga sariling diskusyon at sa paligid niya, ang mga mata ng iba ay hindi maiwasang tumingin kay Shenjin. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya naramdam ang mga mata ng iba. Wala nang takot sa kanyang puso. May mga bagay na hindi ko inisip dati, sabi ni Shenjin habang naglalakad sila papunta sa isang tahimik na sulok ng venue. Mga bagay tungkol sa ating dalawa. Tingin ko, hindi ko na kailangang kontrolin ang lahat. Hindi ko na kailangang makita ang sarili ko bilang isang CEO na may takot sa mga desisyon. Jiang Tian ay tumigil at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malalim. Nasa atin ang lahat ng pagkakataon, Shenjin. Kung may isa mang bagay na natutunan ko, ito ang pagtanggap. Ang relasyon natin, pati na rin ang ating mga desisyon, hindi ito tungkol sa kontrol, kundi sa pagtutulungan. Ang mga salitang yon ay nagbigay liwanag kay Shenjin. Nang marinig niya yon, napansin niyang hindi na ito ang Jiang Tian na unang naglalakad sa kanyang buhay bilang isang tahimik na tao na wala pang alam sa buong mundong iyon. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang tao na puno ng lakas at pag-unawa. Hindi lamang sa sarili, kundi sa kanya rin. Gusto ko sanang sabihin na nasaktan ako sa mga unang araw natin, sabi ni Shenjin. Ang kanyang tinig ay bahagyang nagbago, na may kalambutan na hindi pa niya naramdaman noon. Hindi ko na kayang magpatuloy na hindi nararamdaman ang bawat desisyon ko. Pero sa ngayon, natutunan kong tanggapin ang lahat ng ito. Si Jiang Tian ay tahimik na nakikinig at habang ang mga salitang yon ay umabot sa kanyang puso, napansin niya ang isang bagay na nagsimula ng mangyari sa kanila. Hindi lamang nila natutunan kung paano magbago, kundi paano din silang magpatawad. Hindi na ito tungkol sa mga pagkakamali at pagsubok, kundi tungkol sa kung paano nila hinaharap ang mga iyon ng magkasama. Ang sakit na iniwasan nila noon ay ngayon nagiging pagkakataon para palakasin ang kanilang ugnayan. Alam mo, Shenjin, sabi ni Jiang Tian, ipinakita mo sa akin na hindi lahat ng bagay ay kailangang maging masalimuot. Hindi natin kailangang baguhin ang lahat, pero sa bawat hakbang na ginagawa natin, natututo tayong lumakad ng magkasama. Sa mga salitang yon, si Shenjin ay muling napaisip. Ang mundo na pinangarap niyang sakupin
ay hindi lamang tungkol sa negosyo at tagumpay. Ngayon, natututunan niyang ang pinakaimportanteng bagay ay ang mga simpleng hakbang, ang mga maliliit na desisyon na bumubuo sa mas malaking larawan ng kanilang buhay. Hindi na siya ang tao na natatakot na magpatawad. At siyang tiyan, sa kanyang simpleng kabutihan, ay naging gabay sa kanya upang matutong tanggapin ang mga kahinaan niya at magpatuloy sa buhay nang hindi itinatanggi ang mga pagkakamali. Maya-maya, dumating ang isang pagkakataon na magkasama nilang tinanaw ang lungsod mula sa mataas na balcony ng event venue. At sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw, napansin nila na ang kanilang buhay ay naging mas magaan, mas puno ng posibilidad. Walang mga komplikasyon, walang mga takot. Ang lahat ay nagsimula nang magbukas ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Magkasama pa ba tayo, Shenjin? Tanong ni Jiang Tian, hindi sa takot, kundi sa isang malalim na pagnanais na magsimula muli sa isang bagong simula, isang buhay na hindi kailanman tatahimik o magpapanggap. Ang kanyang tanong ay hindi nangangailangan ng sagot mula kay Shenjin. Ang sagot ay matagal nang ibinigay sa kanilang mga aksyon, sa mga hakbang nilang magkasama. Ngunit nang lumingon si Shenjin at tiningnan siya, may isang ngiti na sumik sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi pa niya nasubukang ibigay noon, isang ngiti na puno ng pag-asa, at isang simpleng sagot na nagsabi ng higit pa sa mga salitang ito. Oo, magkasama pa tayo. Sa gabing iyon, habang patuloy na kumikislap ang mga ilaw sa lungsod, nagsimula nilang maramdaman na hindi na nila kailangan pang magsalita ng maraming salita upang magkaintindihan. Ang bawat hakbang na ginagawa nila, ang bawat tanong na hindi na kailangang itanong, ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Hindi sa buhay nila bilang isang mag-asawa, kundi bilang dalawang tao na natutunan kung paano magsimula muli sa isang mas malalim na koneksyon. Ang kwento nila ay hindi natapos. Sa bawat pag-ikot ng oras, natututunan nilang magpatuloy ng magkasama, natututunan nilang maging mas maligaya sa mga simpleng bagay. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, natututunan nilang higit pang mahalin ang kanilang sarili at ang isa't isa. Ang buhay nila ay nagsimula nang maging mas tahimik, hindi sa katahimikan ng hindi pagkakaunawaan, kundi sa tahimik na kasunduan na natututunan nilang yakapin. Hindi na kailangan ang mga malalaking saloobin o mga drama upang magpatuloy. Sa bawat umaga, habang ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng mataas na gusali ng Shen Corporation, si Jiang Tian ay nagising na may mas magaan na pakiramdam. Hindi dahil nawala ang lahat ng kanilang mga problema, kundi dahil natutunan nilang maglakbay ng magkasama sa kabila ng lahat ng iyon. Si Shenjin, sa kabila ng pagiging abala sa negosyo, ay nagsimula ng magbigay ng mas maraming oras para kay Jiang Tian. Ang mga gabing madalas niyang ginugol sa trabaho ay pinalitan ng mga simpleng hapunan kasama si Jiang Tian, mga paglalakad sa parke, at mga oras na tinatawanan nila ang mga maliliit na bagay. Ang mga bagay na minsang hindi nila pinapansin sa pagiging abala nila sa kanilang buhay. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang park na malapit sa kanilang bahay, tinanong ni Shenjin si Jiang Tian, "Anong gusto mong gawin sa hinaharap, Jiang Tian?" Ang tanong ay hindi isang formal na usapan tungkol sa mga ambisyon o pangarap na hindi nila naabot. Hindi rin ito isang tanong na may nakatagong layunin. Ito ay isang simpleng tanong mula sa isang asawa sa kanyang asawa, mula sa isang tao na nagsimulang magtanong kung paano nila maaaring baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Si Jiang Tian ay tumigil sandali, pinagmamasdan ang mga puno sa paligid na dahan-dahang bumabalot ng dilim habang ang araw ay lumulubog sa kalangitan. Hindi siya nagmadali sa sagot. "Gusto ko sanang magtulungan tayo, hindi lang sa negosyo, kundi sa mga bagay na makakatulong sa iba. Nais ko sanang mag-iwan ng marka, hindi sa material na bagay, kundi sa mga pagbabago na magdudulot ng kabutihan sa ibang tao." Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Shenjin. Naramdaman niyang ang layunin ni Jiang Tian ay hindi lamang ang makamit ang sarili niyang pangarap, kundi ang magbigay ng pag-asa sa iba.
Isang layunin na may malalim na kahulugan sa kanyang puso. Si Shenjin, na hindi sanay sa ideya ng pagtulong sa iba nang hindi kumikita, ay nagsimulang magbukas ng sarili sa bagong pananaw na ito. Kung nais mo yon, Jiang Tian, tutulungan kita. Gusto ko rin ang makapagbigay. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan natin ito, magkasama. Ang mga salitang yon ay nagsimula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga partner na magkasama sa isang misyon. Nagdesisyon sila na hindi lamang magsimula ng mga proyekto na makikinabang ang mga tao sa kanilang paligid, kundi upang magbigay inspirasyon sa iba na magtulungan para sa isang mas maganda at mas makatarungang mundo. Dahil dito, nagsimula silang magplano ng mga outreach programs na hindi nakatuon lamang sa negosyo. Isang proyekto para sa mga kabataan, isang programa para sa mga magsasaka, at marami pang iba. Mga proyekto na magbibigay sa mga tao ng pagkakataong magkaroon ng magandang buhay, hindi lamang sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pag-asa at pagtutulungan. Sa bawat hakbang ng kanilang buhay, si Yang Tian at Shenjin ay nagsimulang magsanib puwersa upang lumikha ng isang mas makatarungan at magaan na mundo. Ang buhay nilang magkasama ay hindi na puno ng takot at hindi pagkakaintindihan. Nagsimula silang magtulungan upang matutunan ng higit pang mga bagay, hindi lang sa isa't isa, kundi sa mundong kanilang ginagalawan. Isang taon pagkatapos ng mga unang hakbang na ginawa nila, habang ang araw ay muling sumisikat sa harapan ng kanilang bahay, tumayo si Shenjin at si Jiang Tian sa kanilang terasa. Tumingin sila sa kanilang paligid, sa lungsod na kanilang tinirhan, sa mga tao na nagsimulang magtiwala sa kanila, at sa mga pangarap na nagsimulang matupad. Sa tingin ko, sabi ni Shenjin, hindi pa tayo tapos. Ang ating kwento ay hindi pa nagsimula ng buo. Ngumiti si Jiang Tian. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Oo, at ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi ang pagtanggap sa lahat ng proseso. At sa mga salitang yon, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi ito isang kwento na puno ng malalaking pagbabago o matinding laban. Hindi ito isang kwento ng mabilis na tagumpay o magkasunod na tagumpay. Ang kwento nila ay isang kwento ng maliliit na hakbang, ng mga simpleng desisyon na nagsanib upang makabuo ng isang buhay na puno ng kabuluhan. Sa mga sandaling iyon, natututunan nilang mahalin ang bawat hakbang na ginawa nila, dahil ang mga hakbang na iyon ay nagsimula mula sa mga pangarap na hindi nila kayang isulat sa isang piraso ng papel, ngunit magkasama nilang tinahak. Sa bawat hakbang, natututunan nilang hindi kailangan ng lahat ng sagot, hindi kailangan ng perpekto, at hindi kailangan ang lahat ng kondisyon. Ang pinakamahalaga ay ang magkasama sa bawat hakbang, sa bawat araw, sa bawat pagkakataon. Ang kwento nila ay isang patunay na ang pagmamahal ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay na may mga hakbang ng pagkatuto, pagtanggap, at pag-asa. Habang patuloy na lumilipas ang mga buwan, nagpatuloy ang pagbabago sa buhay ni Jiang Tian at Shenjin. Ang mga simpleng bagay na binigyan nila ng halaga ay nagsimulang magbukas ng mga pagkakataon hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mga outreach projects na kanilang sinimulan ay unti-unting lumago, at ang kanilang pangalan ay nagsimulang magbigay ng inspirasyon sa iba. Hindi ito naging isang mabilis na tagumpay, ngunit unti-unting nagkaroon ng kabuluhan ang bawat hakbang, bawat desisyon na kanilang ginawa. Isang hapon, habang si Jiang Tian ay nag-aayos ng mga dokumento para sa isang bagong proyekto na makikinabang ang mga kabataan mula sa mga mahihirap na komunidad, narinig niya ang mga hakbang ni Shenjin mula sa hallway. Nakangiti siya nang pumasok ito sa opisina. "Pwede ba kitang makausap?" tanong ni Shenjin. Ang boses ay puno ng interes at pagnanais na magbahagi ng isang ideya. Tumayo si Jiang Tian, naglakad patungo sa kanya. "Ano yun?" tanong niya, sabik na malaman kung anong plano ang binabalak ni Shenjin.
Gusto ko sanang magsimula ng mas malaking proyekto. Isang foundation na tutok sa edukasyon at empowerment ng mga kabataan. Hindi lang mga kabataan sa lungsod, kundi pati na rin sa mga malalayong probinsya. Ang goal ko ay matulungan silang makapag-aral at magkaroon ng pagkakataon sa mas maganda at mas maliwanag na bukas. Paliwanag ni Shenjin, at sa mga salitang yon, naramdaman ni Jiang Tian na may bagong simula na namumuong muling pagkakataon. Isang pagkakataon na magsisimula sila hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa mas maraming tao. Gusto ko rin ng ganon, Shenjin, sagot ni Jiang Tian. Ang puso ay puno ng bagong pananaw. Kung ikaw ay magtutulungan tayo, walang mas malalim na layunin kundi ang magbigay ng pagkakataon sa iba. Ibinukas mo sa akin ang mundo ng pagtulong at masaya akong makasama ka sa proyekto na ito. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Ang ideya ni Shenjin ay naging konkretong plano na agad nilang pinagtulungan. Si Jiang Tian ay nagsimulang magtrabaho ng mas masigasig upang matutunan ang mga aspeto ng pagbuo ng isang foundation, mula sa pagpaplano, pagtanggap ng donasyon at pagbuo ng mga programa na makikinabang ang mga kabataan. Habang tumatagal, mas lumalalim ang ugnayan nila ni Shenjin, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga kasosyo na may iisang layunin, ang magbigay ng pag-asa at oportunidad. Habang nagkakaroon ng mga bagong proyekto, natututunan nilang magtulungan ng mas malalim sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Hindi lang sa kanilang negosyo, kundi pati na rin sa personal nilang buhay. Hindi na ito tungkol sa mga material na bagay o tagumpay sa negosyo. Ito ay tungkol sa mas malalim na layunin na natututunan nilang magbigay ng halaga sa mga simpleng bagay, sa mga tao, at sa bawat hakbang nilang magkasama. Ang pagbabago ay hindi mabilis, ngunit naging makulay ito sa kanilang mga mata. Ang kanilang pagmamahal ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi ito isang kwento ng kahirapan at tagumpay, kundi isang kwento ng pagkatuto, pagtanggap, at paglago. Isang kwento ng pagmamahal na nagsimula sa mga tanong, ngunit natutunan nilang sagutin ng magkasama bawat araw. Isang araw, habang naglalakad sila sa isang park na malapit sa kanilang bahay, tinanong ni Shenjin si Jiang Tian, "Ano sa tingin mo, Jiang Tian? Tumatakbo na ba tayo sa tamang direksyon?" Tumingin si Jiang Tian kay Shenjin. Ang mga mata niya ay malalim at puno ng kaligayahan. "Oo," sagot niya. "Tumatakbo tayo sa tamang direksyon. Hindi lahat ay malinaw, ngunit natutunan natin maglakbay ng magkasama." Sa mga salitang yon, nagsimula nilang makita ang hinaharap. Hindi ito isang ruta na puno ng seguridad at katiyakan, kundi isang daan na magkasama nilang tinahak at patuloy na tatahakin. Sa bawat hakbang, natutunan nilang yakapin ang mga pagbabago, magpatawad, at maging matatag. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan nilang magkasama, magiging handa sa bawat hamon. Habang naglalakad sila, ang araw ay nagsisimulang lumubog sa langit at ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimulang magningning sa malayo. Sa ilalim ng mga bituin, nagpasya silang magtulungan upang magtagumpay, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay na puno ng pagmamahal at layunin. "Hindi ito ang katapusan ng kwento natin, Jiang Tian," sabi ni Shenjin. "Ito ay simula pa lang, at sa bawat araw, natututo tayong magpatuloy." At sa mga salitang yon, nagpatuloy ang kanilang kwento. Isang kwento na puno ng pagmamahal, pagtanggap, at pagkatuto. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila ng mas malalim na koneksyon, at sa bawat araw, natututunan nilang mahalin ang bawat isa ng higit pa at magtulungan para sa mas magandang bukas. Sa mga sumunod na buwan, ang foundation na itinatag ni Shenjin at Jiang Tian ay naging mas matagumpay kaysa sa kanilang inaasahan. Ang mga proyekto na kanilang pinlano para sa mga kabataan ay nagbigay ng bagong pag-asa sa maraming komunidad. Hindi na ito tungkol sa pera o material na bagay, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon para sa isang mas maganda at mas maliwanag na bukas sa bawat buhay na kanilang nabago.
Sa bawat kabataang nakatanggap ng suporta, mas naramdaman nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o katanyagan, kundi sa epekto na kanilang naiiwan sa buhay ng iba. Si Jiang Tian, na noong una ay natatakot at nag-aalinlangan sa kanyang lugar sa mundo, ay nagsimulang maging isang inspirasyon sa mga kabataang kababaihan. Ang kanyang simpleng kwento ng pagsusumikap mula sa probinsya hanggang sa pagiging isang leader sa mga proyekto ng kanilang foundation ay nagsilbing gabay sa marami. At si Shenjin, na unang nakikita lamang bilang isang malupit na CEO, ay naging simbolo ng pagbabalik loob at tunay na pagbabago, hindi lamang sa kanyang kumpanya, kundi sa kanyang buhay at mga relasyon. Isang hapon, matapos ang isang matagumpay na fundraising event para sa kanilang foundation, naglakad si Shenjin at Jiang Tian sa labas ng venue. Ang araw ay malapit ng lumubog at ang mga ilaw ng lungsod ay nagsimulang magningning sa paligid nila. Ang mag-asawa ay naglakad ng magkasama at sa bawat hakbang nila, naramdaman nila ang bigat ng mga taon ng pagsusumikap. Ngunit higit sa lahat, naramdaman nila ang saya ng kanilang tagumpay. Hindi sa kung anong naabot nila, kundi sa kung paano sila lumago at natutunan ng magtrabaho ng magkasama. Jiang Tian, nagsimula si Shenjin, ang tono ng kanyang boses ay seryoso ngunit puno ng paggalang. Hindi ko alam kung paano ko nahanap ang lakas upang magbago, ngunit alam ko na hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kung wala ka, hindi ko mararanasan ang mga pagbabago na ito. Salamat sa pagiging bahagi ng buhay ko. Ngumiti si Jiang Tian, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Shenjin, hindi ko rin alam kung paano tayo umabot sa puntong ito. Ngunit natutunan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa mga sagot, kundi sa mga hakbang na magkasama nating tinahak. Ang kwento natin ay hindi perpekto, ngunit ito ang kwento na natutunan nating pag-usapan ng magkasama, magtulungan, at magsimula muli. Ang mga salitang yon ay nagbigay daan sa isang bagong uri ng pag-unawa. Hindi lamang sa kanilang relasyon, kundi sa mas malaking layunin na kanilang pinagtutulungan. Ang bawat hakbang na ginawa nila ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang kwento. Ang pagmamahal na hindi naging madali, ngunit sa bawat pagsubok ay naging mas matatag, ay nagsimula ng magbunga. Ang kanilang buhay ay nagsimula ng magbukas sa mga bagong posibilidad. At sa mga sandaling iyon, hindi nila kailangang tanungin kung anong mangyayari sa hinaharap. Ang mahalaga ay ang magkasama sila, naglalakad sa isang daan na puno ng pag-asa at pagkakataon. Ilang taon na ang lumipas, ngunit natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi isang mabilis na kwento. Ito ay isang paglalakbay, at ang bawat hakbang ay nagdadala ng mga aral. Kung hindi natin natutunan ang magpatawad, ang magtiwala, at ang magsimula muli, hindi natin mararanasan ang kung anong mayroon tayo ngayon. Sabi ni Jiang Tian, ang kanyang boses ay puno ng kalmado at kasiyahan. Puno ng mga hakbang at desisyon, sabi ni Shenjin, at tumingin siya kay Jiang Tian. Mga hakbang na tinahak natin ng magkasama, mga hakbang na hindi palaging madali, ngunit naging makulay at puno ng kahulugan. Salamat, Jiang Tian. Salamat sa lahat ng ibinukas mong pinto. Habang patuloy nilang tinatahak ang kanilang landas, nagsimula silang makilala ang isa't isa ng mas mabuti. Hindi na ito tungkol sa kasal, hindi na ito tungkol sa pagiging mag-asawa na may kontratang sinusunod, kundi tungkol sa dalawang tao na natutong mahalin at tanggapin ang bawat isa, hindi lang sa mga magandang aspeto, kundi pati na rin sa kanilang mga kahinaan. Natutunan nilang hindi kailangan maging perpekto, kundi magkasama at tapat sa bawat hakbang. At habang ang araw ay patuloy na lumulubog at ang mga ilaw ng lungsod ay sumasayaw sa dilim, nagpatuloy ang kanilang kwento. Isang kwento ng pagmamahal, pagtanggap, at mga hakbang patungo sa isang mas magaan na buhay. Hindi ito isang kwento na natapos sa isang hakbang. Sa halip, ito ay isang kwento na patuloy nilang isinusulat, magkasama, isang kwento ng mga hakbang na nagbigay ng mas maganda
at mas maliwanag na bukas, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat ng mga buhay na kanilang nabago. Nasa isang tahimik na gabi, habang ang mag-asawa ay naglalakad sa tabi ng ilog, naramdaman ni Jiang Tian na ang buhay nila ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya ang batang babae na takot magkamali o magpatawad. Hindi na rin siya ang babaeng dumaan sa lungsod na may pakiramdam na hindi siya kabilang. Ang bawat hakbang nila ay nagsimula nang magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang mga simpleng bagay na hindi nila kailanman pinansin ay naging mga sandali ng kaligayahan. Si Shenjin, na sa buong buhay niya ay hindi kayang magsabi ng mga salitang puno ng emosyon, ay nagsimulang magbukas sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Sa bawat araw, pinipili nilang magtulungan, magpatawad, at magbigay halaga sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit alam nila na sa bawat hakbang nila, magkasama sila at iyon ang pinakamahalaga. Minsan, habang tinatanaw nila ang ilaw mula sa kanilang terasa, nagsimula silang mag-isip tungkol sa mga bagay na nagdala sa kanila sa puntong ito, sa mga desisyon, sa mga pagkatalo, at sa mga tagumpay. Ang kasaysayan ng kanilang buhay ay hindi natapos sa mga pagpapasya na ginawa nila, kundi sa mga hakbang na ginawa nila upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi nila kailangang maghanap ng mga sagot dahil natutunan nilang yakapin ang mga hindi alam na bahagi ng kanilang buhay. Alam mo, Shenjin, sabi ni Jiang Tian habang pinagmamasdan ang mga alon ng ilog, hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito, sa isang buhay na puno ng kaligayahan, kahit hindi perpekto. Natutunan ko na, hindi kailangang maging buo ang lahat. Kailangan lang ng mga hakbang na nagsasabi ng magkasama. Shenjin, na nakatayo sa tabi niya, ay tinitingnan siya ng may malalim na pasasalamat. Hindi ko rin akalain, ngunit sa bawat hakbang natin, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging may mga sagot. Ang pagmamahal ay nasa mga hakbang na tayo ay magkasama. Nagkaroon sila ng ilang sandaling katahimikan, isang katahimikan na puno ng pagkakaintindihan. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang malaking pangarap, kundi sa mga maliliit na bagay na nagbigay halaga sa bawat hakbang nilang magkasama. Hindi na ito isang kwento ng pag-aalinlangan at takot. Ngayon, ito ay kwento ng pagkatuto, pagtanggap, at pagmamahal. Sa gabi ng kanilang anibersaryo, habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit, nagpasya silang muling maglakbay, hindi upang maghanap ng mga sagot, kundi upang magpatuloy na magsulat ng kwento nilang dalawa. Ang mga hakbang na magsusunod, ang mga desisyon na gagawin nila, at ang mga pagsubok na haharapin nila ay magiging bahagi ng kwento ng kanilang buhay, isang kwento na puno ng pagmamahal na natutunan nilang palaguin sa bawat hakbang. Magkasama tayo, Shenjin, sabi ni Jiang Tian, ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan at kapayapaan. At hindi natin kailangang magmadali. Magpatuloy tayo, magkasama. At sa mga salitang yon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isang kwento ng magkasamang hakbang, magkasamang pangarap, at higit sa lahat, magkasamang pagmamahal na patuloy na lumago at naging makulay sa bawat paglipas ng taon. Ito ang pagtatapos ng kwento ng kanilang pagmamahal, isang kwento na nagsimula sa mga tanong at paghahanap, ngunit natutunan nilang sagutin sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Sa mga hakbang na magkasama, natutunan nilang mahalin hindi lamang ang isa't isa, kundi ang buong buhay na kanilang tinatahak. At sa bawat araw, nagsimula silang magsulat ng kwento na puno ng pag-asa, pagtanggap, at pagmamahal.